Mga kababayan mula Manila hanggang Middle East, hello sa inyo. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ngayon we are diving deep into a scandal that's shaking Malacanang to its core. Wala kang lusot, Marcos Jr. Yan ang sigaw ng marami ngayon, lalo na after the revelations about Yusek Bersamin visiting Congressman Levistes' house with CCTV footage to boot. Imagine niyo habang tayo'y nagpapakahirap sa baha at abroad, no? Para sa pamilya, may mga text messages allegedly po showing kickbacks worth billions. Fact check po tayo. Ayon sa lawmakers like Representative Antonio Tino, may records of communications between President Marcos and former USEC Adrian Bersamin about 2 billion pesos deliveries. At ang CCTV, it shows Bersamin arriving at Levistes, Taal, Batangas, home with lawyers, possibly drafting an affidavit to avoid being the fall guy. Mga kabataan, no, sa saan mang panig ng mundo, OFWs grinding overseas, ito'y hindi lang chismis, it's about accountability. Stay tuned kasi we will criticize where due, praise the brave, and keep it real. Hit like if you are ready for the truth bomb. Let's set the stage, mga kawok. Ang issue, flood control projects pa rin. Yung mga proyektong dapat protektahan tayo sa baha, pero allegedly po turn into a kickback machine. Started with saldi cost allegations, si Bersamin daw gave him a list of 100 billion pesos projects inserted by Marcos into the budget. So parang ang mangyayari po dyan, it's his word versus the word of Bersamin. Something like that. It's the word of the president against the word of Yusek Bersamin. Chronology po, no? December 2024 to July 2025, may exchanges raw about cash deliveries like 2 billion pesos to Nara residents in Forbes Park. Then enter Congressman Leandro Leviste of Batangas. Siya raw ang may copies ng messages shown to Tino and Irice. At ang bombshell si Bersamin nagpunta sa bahay ni Leviste sa Taal with lawyers making an affidavit kasi takot maging scapegoat. CCTV footage confirms it. Adrian arriving looking serious. Parang movie, di ba? But this is real life where billions meant for flood victims allegedly go to packets. Para sa mga OFW, isipin ninyo, yung remittances nyo, tax for these projects, tapos ganito. Ano kaya ang susunod? More leaks, mga kaibigan. Now, the criticism section, walang sugarcoating. President Bongbong Marcos Jr., tagapagmana ng mga controversial legacy, now allegedly at the center of this 8 billion pesos kickback web. Mga kabataan, OFWs, bakit lagi tayo ang nagdurusa? Habang siya'y denying involvement, the messages allegedly show direct knowledge, like send someone for the delivery. This isn't just corruption, it's systemic betrayal. Flood projects are critical infrastructure, yet allegedly used for campaign funds and personal gain. Parang bagong lipunan remix but with more zeros in the bank. Malacanang calls it baseless, but lawmakers saw the text. Hindi ba dapat investigate na? Para sa mga kabataan, this erodes trust in government. OFWs or hard-earned money funds, this demanding transparency is your right. Hook for retention. Hook for ito po yung mga way na pag-hook ng retention natin. Susunod, bakit sina Bersamin at Leviste ang bayani dito, mga kaibigan? Okay, shift tayo. Let's give credit where due. Dating USEC Adrian Bersamin, hindi siya kontrabida. He's potentially a whistleblower. Natakot raw maging fall guy. Kaya gumawa ng affidavit sa bahay ni Leviste with lawyers present. CCTV shows it. Brave move. At si Congressman Leandro Leviste, silent but strategic. Siyang may copies ng messages, sharing to trusted lawmakers. This is civic duty, protecting the truth against power.
parang Avengers sa Congress. Liviste assembling the evidence para sa OFWs. Ganito ang leaders we need. Fearless, not fall guys. Sino sa inyo ang susuporta sa ganitong bravery? Comment down below. Anong deep analysis natin? Ano ang implications? Okay? Si Marcos, presidente yan. Okay? Imposibleng walang knowledge, di ba? Pero via text daw no, allegedly. Bersamin, ex-Yusek yan. Pamangkin po to ni no? Dating Chief Justice Bersamin. Delivered messages, made affidavit. Liviste, congressman yan, ng Batangas, sa Taal area. Hosted holds evidences. Fact-based. Ombudsman urged to probe. If true, this could lead to impeachment talks. Habang baha sa streets, baha rin ang pera sa wrong packets. Sa mga kabataan at OFWs, this affects remittances and future. Vote wisely. Alam nyo, pagdating po ng 2028, actually 2027 na October, malalaman na natin kung sino yung mga kandidato. Kasi magpa-file na sila ng mga candidacies nila. Yan, alam na natin yan. From the President, Senators, Congressmen, Mayor, Vice Mayor, mga ganyan. Alam na natin lahat yan hanggang konsihal. Okay? Ngayon, pag nanalo si Sara Duterte, ay siyempre, gagawin lahat ng gobyerno, ang administrasyon na hindi manalo si Vice President Sara Duterte. Kasi kung magkataon na manalo, yun po ang paniwala natin, mananalo po si Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Yari kayo, no? O kay Bongbong Marcos, ipapakulong niya yan, no? Pag nanalo. Pero pag natalo, wala na. Goodbye Duterte na. Parang ganon. So, lahat sila gagawa at gagawa. No? Dating Speaker Martin Romualdez. Lahat yan, yung mga Spice Boys. Yung mga, yung Quadcom. Lahat yan. Maniwala po kayo. Kaya yung mga congressmen, mag-isip-isip kayo. Tansyahin nyo kasi sa Senado, malaking chance na ma-acquit din si Vice President Sara Duterte. Yun po ang katotohanan doon, Okay. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ay nako, alam nyo, magra-wrap up na po tayo. Si Bongbong Marcos po, si Pangulong Bongbong Marcos, wala pong lusot if facts prevail, Kung lang po, talagang makatotohanan at walang hindi maninindigan ng kanyang mga kakampi dyan sa House of Representatives. Pero wala na patay na po yung impeachment, Kasi bumoto na po ang Kamara, House of Representatives. Kudos to Yusek Bersamin and Congressman Liviste for stepping up. Mga kabok, share this, subscribe, and let's fight for the truth. Kita-kits next time, stay woke, mabuhay po ang Pilipinas.